Hello, magandang gabi sa inyong lahat mga guys, ano? Busy tayo sa trabaho kaya matamlay yung pag-upload natin ng mga video tutorials, ano? So, ang topic lang naman natin ngayon ano? Solar charge controller naman. So, paano ba natin ito i-determine, ano? Yung capacity ng solar charge controller mo, kung paano tayo pipili. Mga tips kung paano mga simple computations. So dito sa aking mga pinrepare na mga slides na naka-PowerPoint ito, so i-discuss lang natin. May mga examples tayo like sa example natin na number 1, kung meron ka daw 200 watts na solar panel at meron kang 12 volts na battery, gaano kalaki yung solar charge controller na gagamitin mo? So, meron tayong formula dyan. Solar panel power divided by the battery charging voltage. So, where may battery charging voltage kasi ang bawat baterya natin. Kung sa 12 volts, may mga constant na yan, ano? For lithium, 14.4 volts. Sa mga lead acid, o consider mo naman yung mga gel type, 12.9. So, yun lang munang, dalawa lang muna na yun. Huwag muna tayong mag-concentrate kung mayroong mga iba pang baterya na iniisip kayo. So, doon muna, lithium, lead acid muna. So, therefore, ang solar charge requirement mo, 200, kung lithium ang gagamitin natin, i-divide natin yan sa 14.4, nakakuha tayo ng 13.89 amperes sa lithium batteries. So, i-round off na natin yan sa pinakamalapit. Gumamit tayo ng 20 amperes solar charge controller. Kung lead acid naman, 200, i-divide mo na sa 12.9, which is yung battery charging voltage. O, na-compute mo na. I-round off mo na lang yun. So, parehas lang. 20 amperes lang yung magagamit mo, no? Yun na, pinaka-safest na yun. Since maliliit na set-upan lang naman to. So, consider naman natin ito pangalawang example. Paano kung 24 volts na? Pag 24 volts na, multiply mo lang sa dalawa yun. Madodoble lang yung 24. O, tapos, pag naging 48, yung lithium mo, yun ang naging 28.8, i-multiply mo na ngayon sa 4. So, kanina, ang na-compute natin, o constant ng lithium, 14.4, ngayon times 2, madodoble lang naman yun, ganun lang, ano? Kung madadagdagan mo pa yung 24 mo ng isa, times 3. Isa pa ulit mo, naging 48, o di times 4 mo yung 14.4. Ganun din man yung nakuha natin kanina na constant ng battery charging voltage. So ngayon, ganito na ang magiging computation natin. So 200 watts na panel divided by 28.8. So 10 amperes naman kung i-round off natin yung 6.94 natin. So sa 200 watts naman sa lead acid, makakakuha tayo doon ng 200 divided by 25.8, which is 7.75 amperes. Rounding off, gamit tayo ng 10 amperes. So, okay. Nakita nyo naman yung ating consideration, ano? So, meron pa tayong isang example. Kung meron tayong 800 watts naman na solar panel at meron naman tayong lithium battery. So, paano na ngayon yun? Na naman, solar charge controller na naman, gano'n na naman kalaki. Pag ganito lumalaki na yung setup, so may kinukonsider tayo. So yun nga, 800 watts kanina yung ating panel, 14.4 yung constant natin na battery charge for lithium. So meron kang 55.56, no? So meron tayong i-consider o isasaalang-alang dito sa system natin para yung ating solar charge controller naman ay hindi naman masyadong umiinit.
makakasira din ang system yon. Pangalawa, kailangan din mo ng mas mataas na efficiency. So mag-add tayo, magmumultiply tayo ng margin, safety margin do sa computation natin kung saan ang ginagamit nating safety factor, safety margin is 1.2. So mumultiply lang natin yung 55.56 amperes na nakuha natin kanina. Tapos times 1.2. 6.67. So, i-round off natin. Gamit tayo ng 70 amperes SCC. So, MPPT ang gagamitin natin dyan, ano? So, take note lang, no? Huwag na kayong gagamit ng mas mababa pa dyan sa 70 or 50. Sasabihin nyo, 56. Huwag. Hanggat maaari, stick to the computation kasi by math yan. By experience na ng mga expert yan, by the book na yan. So, wala ka na dapat i-alter sa design mo. So, malinaw ba tayo doon? Ano, kung may question kayo, mag-comment lang kayo, ano. So, nakikita natin, ano, sa mga nag-example natin, kung nadadagdagan yung battery capacity natin, the capacity ng solar charge controller natin lumiliit. So, nangyayari, nakakamura ka. The cheaper the SCC you will get. So, ganun. Ang ating simple and basic, yung mga fundamentals nitong solar charge controller natin, ano? So, mayroon lang akong tips o payo, no? Ngayon, kung meron pang mas marunong dito sa akin na nanonood ngayon ng aking video, kung meron pa kayong pwedeng i-share para naman makatulong sa iba at makatulong din sa akin dahil sa edad ko na to, halos pare-parehas lang tayong nag-aaral na sabay-sabay. So, kung gusto mong makamura, ay mag-PWM ka. Pero, kung habol mo naman yung performance at efficiency ng setup mo, use the MPPT charge controller. So, na-discuss ko naman na yan sa mga previous videos ko, no? Kung ano yung mga ibig sabihin niya, PWM, MPPT. So, ba, tip ko pa, pangalawa, no? Kung bibili kayo sa mga online stores, ano? Hindi nyo naman nakikita, post-post lang yan. Hindi katulad sa physical store, matatanong nyo talaga yung kung may mga nabili na yun, yung mga referral nila, pwede kayong mag-survey. Pero kung halimbawa online, kasi karamihan naman talaga online, kahit ako online din. Una-una, tingnan nyo yung product rating. Kung mataas ba yung product rating niya, 5.5 ba o 4.9 out of 5. So, kung 5 stars, okay yun. Sa Shopee, Lazada, number 1. Pangalawa, buyer's product review. Nagre-review yan. Tingnan nyo yung mga pangalan doon. Baka mamaya yung pangalan ng mga nagre-review doon, halos pare-pareho din. Magdududa rin kayo, no? Titingnan nyo rin mabuti. Baka mamaya, same picture, same ano. Kasi may mga gumagawang fake account niya para mabenta lang yung produkto. Check nyo rin yung seller's legitimacy. Kung legit ba yung seller. Tingnan nyo kung nasa last mall ba yan, Shopee Mall, ayan. Medyo kwan tayo dyan, mga legit yung mga seller dyan. Pero yung mga tacho, yung wala lang doon, ay mag-isip-isip kayo, no? Buy at your own risk. So, pang-apat na tip ko sa inyo, manood kayo ng mga product review sa YouTube. Ano ba, gusto nyo itong isang pyesa na to. Manood kayo, maraming mga nagbablog dyan. Mag-research kayo. So, pangalawa, sa Facebook, kung may mga group kayo, mag-search kayo dyan. Solar group, mga gano'n. Tanong-tanong kayo doon, matututo kayo dyan. Ako, mga wifi, mga ibang ano, pag may kailangan ako, tatanong ako doon. Kasi, mas mga experienceado yung tao doon. Ako, tanong nyo sila, mga libre. Walang bayad. Kaya sila nandun para yung iba doon matuto rin. So, yun lang, ano? So, lastly, meron lang akong maiksing disclaimer. So, itong aking video, no, hindi ko para sa mga professional. Pero kung professional ka at may maitutulong ka sa akin sa mga naging video ko, still, please share, ano?
mag-comment kayo dito sa aking mga ginagawang ano para ma-improve ko yung aking pagbablog, no? Doon naman sa mga bashers ko dyan, God bless sa inyong lahat, ano? At mag-aral naman kayo. Aral din pag may time, hindi yung puro kuda, mema, no? Ito, inaaral ko to by the book. So, yung mga basic reference natin, yung mga basic solar setup ng parts for beginners only, ayun, nandun. Kung paano tayo magsusukat ng solar setup natin, nandiyan din. Circuit breakers, solar power electricity generation, dalawang part yun. Paano magsukat ng kuryente for beginners, paano gumamit ng tester, nandun na rin. Siguro, ang last na lang dito sa tutorial natin, sa ating maiksing mga lecture na ganito, siguro yung, ang kulang ko na lang, inverter. Paano pipili ng inverter? Siguro yun na lang. Tapos the rest, mga DIY tayo, mga i-review tayo mga module kasi solar, kailangan natin ng battery, mga bla bla bla. Yun ang mga siguro mga susunod, ano? Share lang tayo, tapos papakita ko na siguro yung setup ko sa bahay. Maliit lang, ano, na ginawa ko rito sa aking vlog. So yun lang guys, maraming salamat at God bless, mag-ingat ko yung lahat.